Ako si Emily, 19 years old. Ganito ang aking kwento na aking ilalahad o ibabahagi para kapulutan na din ng aral sa mga listeners. Umagang umaga, tanging maririnig ko na naman ang mga ingay sa may kusina. Kaya dahan-dahan kong dinilat ang aking mga mata. Sa inis, Mama! Ma! Ba't ang aga-aga naman yan? Kalabugan na. Nakita ko si Mama sumilip sa aking kwarto na nakapulupot ang tuwalya sa ulo. Bakit anak ko? Ang ingay naman, Ma. Sino ba naman yan? Bumangon ka na dyan. Alam mo, namang may sira yung gripo sa kusina. Kaya nagpatawag ako ng tubero. Ikaw na muna ang bahala. Dito, magbantay. At ako muna'y aalis. May lakad kasi kami ni Kumaring Edna. May dalawang tubero dyan, si Edmond at si Jess. Pero mababait ang mga yan. Diyan lang sila sa Karatig Barangay nakatira. Kaya huwag kang mag-alala. Naku Ma, alam mo palang aalis ka. Tapos nagpatawag pa kayo ng tubero. Ay naku naman Ma. Ay naku Emily. Siya sige, dyan ka na. Huwag mong kakalimutan. Ha, nabigyan mo sila ng merienda. Si Mama talaga. Alam nyo nang ang trabaho nila yan. Bakit magmerienda pa? Binayaran na nga ninyo sila. Sa ibang bansa, di naman ganyan. Work is work. Talaga, di na problema ang mga merienda. Hay! Dito lang sa Pinas talaga ang ganyan. Ma, promise. Ay naku anak, ang dami po pang sinabi. Alangan na, gutumin mo sila, aber. Pilipinas ito anak, wala tayo sa ibang bansa. At saka, huwag ka ganyan. Anak, baka balang araw, isang tubero ang mapangasawa mo. Sige ka. Ikaw talaga Ma, sa dami-dami ng lalaki. Sa tubero pa talaga ang gusto mong mapangasawa ko. Ikaw talaga, Ma, no way, ayaw ko nga. Promise Ma, maghahanap ako ng lalaki na hindi tubero ang trabaho. Tawa kong uwi ka sa aking mama. Naku anak, walang masama kung tubero ang mapangasawa mo. As long na mahal ka nito, okay lang yun. Marangal naman na trabaho yan. O siya, dyan ka na at ako'y malate na. Okay po Ma, ingat ka po. Ngiti kong uwi ka sa aking mama. Sa totoo lang, maganda pa din naman si Mama. Mag-isa na din ito. Wala akong nakagis ng ama at believe ako kay Mama dahil nakaya nito ang pagiging isang single mom. Kaya saludo ako sa aking mama at mahal ko ito. Habang wala si Mama ay agad kong niligpit ang higaan at dali-dali na akong nagayos sa sarili. Bago lumabas ng kwarto, nakita ko ang dalawang lalaki na ginagawa ang gripo sa kusina. Abala ang mga ito, kaya malaya ko silang pinagmasdan na dalawa. Tsaka ako naghanda ng kanilang merienda. Magandang umaga, Ma'am. Kayo po ba si Emily? Gandang umaga din po, Kuya. Ako nga pala si Jess.
At ito si Edmond. Hi sa inyong dalawa, mga kuya. Nag-agahan na ba kayo? Kain na muna kayo. Salamat po, Ma'am Emily. No problem po, mga kuya. Di ko alam, nagugwapuhan ako sa dalawang tubero, lalo na si Edmond na ang ganda ng mga pilik mata, makakapal ang mga kilay, at lagi ko itong nakikita na nakatingin. Siyempre, ako na may nahihiya sa mga ito, kaya inignore ko na lang ang mga tingin ni Edmond. Kaya habang sila'y nasa kusina, ako na may nasa salas at nanonood ng TV. Sa salas kasi mayroong malaking salamin, kaya makikita sa kusina kung may tao doon. Nang mga ilang oras pa'y nagawa na nila ang gripo sa kusina. Sobrang ngiti ng dalawa sa akin at ako na may agad na nagpasalamat sa mga ito. Pero di ko akalain na masusundan pa pala ang pagpunta ng tubero sa amin dahil yung sa may banyo na naman ang may sira. Naghagaw ang liwanag at dilim sa paligid nang dumating ako galing sa labas. Tumawag kasi si Mama na ito'y umalis. Kasama na naman ang mga kumari nito. Kaya nang umuwi ako, nagtataka ako dahil ang ingay na naman sa may banyo. Ang madidinig ko, kala ko pusa lang ang nakapasok sa loob. Kaya ako na may agad na pinuntahan iyon. Sakto ba namang mag-brown out? Kaya nabigla ko nang mawalan ng kuryente at natulas na ako't matutumba nang may sumalo sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Edmond. Ikaw pala, Kuya Edmond. Anong ginagawa mo dito? Di ba pinaalam ng mama mo na andito ako, ma'am? Wala namang sinabi si Mama, Kuya. Ganun ba? So, okay ka lang ba? Sa pag-uusap naming dalawa, halos nasa bisig pa din ako nito at ako na may parang nakahanap ako ng masasandalan. Walang gustong magsalita, nanatiling katahimikan ang namutawi sa paligid at nangonyapit na ako sa kanya. Baka kasi ako mahulog. Nang walang ano-ano'y biglang lumiwanag ang buong bahay. Bumalik na uli ang electricity. Nagkaroon na ng ilaw kaya parang wala lang dahil pinagpatuloy na ni Edmond ang nahantalang trabaho nitong pagkumpuni sa nisirang banyo. Kaya mula noon, di na nito pinatahimik ang mundo ko. Kasi ba naman, lagi ko na siyang naiisip. Si Manong Tubero, saan mang sulok ng bahay. Kaya pinakialaman ko ang phone ni Mama at hinanap ko ang number ni Manong Tubero. Kakahiya, pero ako na ang gumawa ng daan para makausap ko ito. Kaya nang lumaon, nag-chat kaming dalawa. Naging magkaibigan kami ni Edmond. Umamin ito na gusto nitong umakyat ng ligaw. Kaso mahiyain pala si Edmond. Nahihiya siya kay Mama at ang akala kasi nito'y masungit ako. Kaya ako na mismo ang nagaya sa kanya. Nagpapasama ako sa mga lakad ko tuwing gusto kong pumunta sa shopping mall.
okay naman kay Edmond. Kaya ang paglabas-labas namin ni Manong Tubero ay nasundan pa ng nasundan. At kung minsan, pumupunta ito mismo sa aming bahay kahit walang ipapagawang sira. Bumibisita ito. Sa totoo lang, nahihiya ko sa mga sinabi ko noon kay mama dahil di ko akalain. Sa kamay ng tubero din ako bumagsak dahil naging magjowa na kami ni Edmond. Mabait naman ito pero bumibisita siya sa bahay nang walang kamalay-malay si mama. Kasi pag wala si mama, lagi ko siyang tinatawagan nang tumagal na kaming magjowa. Sinabi nito na kailangan na naming sabihin kay mama ang totoo para naman daw wala nang lehiman at di siya nagtatago sa dilim. At nang lumaon nga, pinagtapat din namin kay mama ang totoo. Pero wala namang tutol si mama kay Edmond kung ito man ang aking piliin. At ito ang aming kwento ni Manong Tubero.